Profiles, makipagkulitan kay International Master Jan Emmanuel Garcia kasama si teammate Jamaica Bayaca sa Profiles. Panoorin po natin to. Every jersey has its own story. Kaya naman, are you ready to hear what's the tea? Samahan niyo kung alamin ang storya ng inyong idol outside the game. Ako si Jamaica Bayaca at ito ang Profiles. What's up, teammates? Welcome to another episode of Profiles. Ngayon ay makakasama natin ay isang batikang wood pusher na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Mapa-over the board or online man yan, please welcome International Master Jan Emmanuel Garcia. Hello, Jan. Welcome to Profiles. Kumusta ka naman ngayon? I heard recently lang you qualified for the ASEAN Esports Chess Championships. Ano lang thoughts natin doon? Siyempre, congratulations! Anong pakiramdam? Actually, yung eliminations doon, talagang napakahirap kung pagdadaanan yung mga kalaban ko kasi mga top chess players ng buong bansa. And hindi ko naman expect na nanalo doon. Somehow lang nung start ng tournament, dire-diretso kasi yung wins ko. Then, nagkaroon ako ng confidence. Sabi ko, baka may champion to kasi isa lang ang so yun, talad naman tayong. And I heard makakasama mo or possible na makakalaban mo dito si Magnus Carlsen, and it's your first time ba na makasama siya online pala, makalaban siya online next month na, no? Next month siya, this coming June 12 to 14. And si Magnus naman, actually nakakalaro ko yun sa online talaga. Kasi pagka online, kahit sino pwede mo makalaban. So, yung mga kasali doon, top ASEAN chess players. So, per ASEAN country, merong isang representative. Tapos, merong 5 invited guests. So, kasama daw doon si Magnus. Siya invited guest? As an invited guest. Pero, syempre, you will be the representative of the Philippines for that competition, no? Ikaw lang mag-isa? Yes. Actually, yeah. One representative per country lang. Congrats. Kilala ka daw as a Super Gem 1, 2, 3. Ay, Oo, sino ba si Super Gem? Yun yung parang nickname ko sa online chess. So, yun. Gem lang, tapos nilagyan ko ng super. Super. Parang superhero eh, no? Pero sino ba si Super Gem at sino si Jan Emmanuel? Si Super Gem. Yun kasi yung online name ko. Matagal na, no? Simula pa kabata pa. Yun na yung name ko, hindi na nabago eh. Bawal kasing baguhin. So, yun po yung... Kaya pala hanggang ngayon yun na yun, kasi bawal baguhin. Pero bakit chess ba, Gem? Sa dinami-rami ng sports, bakit chess? So naalala ko nung bata ko, parang mga 4 years old ata ako noon. Merong chessboard. So, nilalaro-laro ko daw yung pyesa. Na hindi ko naman talaga alam yung moves pa. So yun. Ilan taon ka nun? Parang 4 lang ako noon. Wow! So yun, tinuruan ako ni papa ko mag-chess. And then, parang sinali niya ako sa Milo Checkmate. Yun, yung Milo Checkmate. Actually, sumali rin ako sa Milo Basketball eh. Kaso, ano daw ako, medyo lampa. So yun, napunta ako sa Milo Checkmate. Kaya yun, pagkatapos nun, somehow, palaging nananalo. Important kasi pag nananalo. So, kaya nabibuild yung interest. And then yun, dire-diretso hanggang college hanggang ngayon. Nabanggit mo yung papa mo yung nag-influence sa'yo sa paglalaro ng chess. So, you're a family of chess players ba? Si Papa, ano lang eh, parang novice lang. Tapos, online chess lang din naglalaro. Although, hindi naman ganun kataasan yung rating. So, hindi ko masasabing family of chess players, parang ako lang po nag-chess sa akin. Ikaw talaga yung pinaka nag-pursue ng chess. Pero,
Speaking of that, no, paano ba nabago yung buhay mo sa paglalaro ng chess? Ang simula kasi pagkabata ko yung mga nasasalihan kong tournaments sa iba't ibang lugar siya. So, halimbawa, nung dati yung mga palarong pambansa, actually 3-peat champion po ako sa palarong pambansa. Nalilibot ko yung Pilipinas. No? So, naalala ko dati Iloilo, tapos South Cotabato, tsaka parang Naga. Yung palaro ko. Tapos, napapadala din sa ibang bansa sa chess. Kaya, after graduation, sabi ko, sige, kasi parang may kasama rin yung sagot mo lahat na. Tapos napadala ka, and experience din sa makalaban yung ibang mga grandmasters. Ano ba yung masasabi sa achievement natin sa... Actually, yung moment ko, tingin ko yung naka-medal ako sa Asian Indoor Games. Kasi mabibigat yung kalaban doon eh. Tapos, silver medal ako doon. Ang tumala lang sa akin yung China. Mas recent is, of course, yung nakakasama ako sa national team papuntang World Chess Olympiad. 3 times na rin ako World Chess Olympiad. I think 2018, 2021, and 2024. Knowing na, syempre, marami ka na rin napatunayan, no, sa mundo ng chess, ano pa ba yung naiisip natin na goals or, syempre, pangarap pa for yourself and, syempre, for the chess, sports chess in general? Isa sa mga target ko na hindi ko pa nakukuha actually is yung unang-una yung national championships. So sa national championships kasi 3 times na ako nag-first runner-up. Yung isa actually tied for champion. Kaso somehow malas sa tiebreak o kaya hindi ko nakla-clutch yung last game. So susubukan ko this coming June ulit. And of course, yung Grandmaster title. Ang dami mo nang pinagdaanan din, no, sa pagiging isang chess player. Ano ba yung pinaka-challenging part na parang sa tingin mo na eto, parang susuko na ako nung naranasan ko tong bagay na to? Pinaka-challenging part? Pag yung... Kasi maraming beses na rin akong malapit maka-Grandmaster noon. Kasi kailangan mo ng 3 for the GM title. Mga ilang beses na rin yung 1 game na lang mag-GM norm na hindi ko nakukuha. Pero parang recently naisip ko na lang pagka ibibigay ni Lord, ibibigay naman ni Lord yun. So pagkatalo, minsan okay na lang din sa akin. Sa tingin mo bakit kaya? May mga lessons naman pagka hindi ko nakuha yung norm. Nakikita ko kung saan ako nagkakamali. So, try ko lang improve and then hopefully next time mas clutch. Pero ngayon, you're also playing to Manila Lode Mana Knights, no? Sa Professional Chess Association of the Philippines. And dun nga kita unang na-meet kasi you're the MVP from the previous season. Pero kumusta yung team mo dyan? Actually, ngayon po is parang currently 4th place kami doon sa tapos na rankings. Hindi pa. Yung elimination. Parang kaka-open pa lang tapos na. Is kami, ang pa-offs I think 6. So, naman kami. Hopefully lang mas mataas pa para makalaban namin sa mga lower seed. Paano na lang natin paghahandaan pa yung syempre mga tournaments natin this coming weeks? Ano yung mga gagawin nating preparations? Usually ang preparations, nasa online na rin po kasi, no? Ang ginagawa kong technique, yung mga chessable courses, ang ibig sabihin nun, may mga grandmasters from abroad na gumawa na sila ng chess course para aaralin mo na lang yung opening na tinuturo nila. So, pagka na-memorize mo yun,
syempre lamang ka na, maganda yung usually napa-engines na po yun, naaral na nung GM, so kukopyahin mo na lang. Ayun. Medyo may, na ngayon, medyo mas madali na pong mag-aral ng chess ngayon. Sa tingin mo, gaano ko yung chance natin na magcha-champion tayo sa Pinoy Henyo? Tao? Hindi. Bagay? Oo. 9. Sorry, hindi ko alam. 7.